we observe, kung titignan po natin sila, sila po ay nabubuhay base po sa kanilang instinct. Tama po ba, Ron? Diba? Minsan kumikilos sila, hindi dahil yung utak nila, nagdi-decide sila kung anong gagawin nila. Nauuna po lagi yung kanilang instinct. Tama po? At ang pusa po, madalas, ang taas po ng ano niyan, yung pakiramdam. Diba? Pag papalapit ka pa lang, tumitingin na sila. Diba? Minsan, meron silang iba't ibang instinct. At ang pusa po, ang instinct po niyan, manghuli ng dagha. Diba? Alam na alam natin. Ang leon naman, ano instinct ng leon? Diba? Mag-inat. Ano? Diba? Ang instinct po ng leon, normal po yan, kumain ng karne. Diba? Kahit pag unang kita sa'yo niyan, talagang ang gusto niyan, kainin ka. Diba? Mga wild beasts, yan po ang instinct niyan. Ang ibon, ang instinct niyan, kahit hindi mo turuan lumipad yan, gusto niyan, lumipad kasi yun ang instinct niya. Amen po ba? So meaning, pag pinag-uusapan po natin yung salitang instinct, ang instinct ay automatic response para sila ay mabuhay. Para proteksyonan nila yung sarili nila. So ibig sabihin, yung instinct na yun ay nagsuserve as self-centered or reactive. Ayun po ang buhay nila, self-centered. At tayo po, bilang tao, ay meron din po tayong tinatawag na spiritual instinct. Diba? Hindi ultra instinct ha? Sino ka? San Goku, no? So meron po tayong spiritual instinct na, for example, kapag sinaktan tayo, ang instinct natin ay gumante. Diba? Ganyan ang instinct eh. Diba? Pag natapakan ka, ang karamihan na instinct, ay puto ko tsinta. May mga ganang instinct eh. Kumbaga, hindi tinuturuan, pero instinct na, familiar na siya sa ganong galawang at hindi turuan. Are you with me? Di ba, minsan sa basketball, pag binigyan siya ang instinct niyan, gumante rin sa paraan ng basketball din. Diba? Another instinct, kapag tayo po ay may kailangan, ang instinct po na maraming tao ay unahin ang sarili niya. Tama po ba, Ron? Hindi naman yung, di ba, ang instinct na, may pangangailangan tayo. Sila muna. Meron magaling na, lagi na lang, mauna na muna sila. Di ba, sila muna ang pagpalain. Pero you know what? Ang design po o pagkatawag po sa atin ng Diyos, ni Christ, ay hindi lang po maging hayop na sumusunod sa instinct. Hindi po yun ang design sa atin. Ang tawag po sa atin or design po sa atin ay maging simbahan na hindi sumusunod sa instinct, kundi tayo ay dapat sumusunod in sync. Sabihin nyo nga in sync. Yan. So hindi tayo instinct, bagkus instinct. At ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang transformation mula doon sa pagsunod po natin sa dikta ng ating sarili or tinatawag nating instinct, tungo doon sa pagsunod sa kumpas ng banal na Espiritu Santo na kung saan dapat doon ay we are in sync with the Holy Spirit. Tama po ba? Dapat hindi na tayo instinct. Doon na tayo dapat. Kapag Kristyano na tayo, hindi tayo sumusunod sa instinct, sa pakiramdam, bagkus sumusunod tayo sa kumpas ng Holy Spirit, which is we must be in sync. So from instinct to in sync. Parang from soloist, mga soloista, magiging ano ka na. You will be a band team or band playing or a group. From solo performance to orchestra. Nakakasabay po ba sa akin? Diba? Sabi nga ng DILG, yung chairman doon, it's a what? Sabi niya, no, it's a group effort. Naalala niyo yan? It's a group effort. Hindi nanonood ng balita. Luma na yata yung report ko. Di ba yung narinig niyo yung group effort? Hindi. Ako lang, pasensya na po. Ano ba yung joke ko? Hindi po ako nag-joke. Yung po talagang sinabi ng DILG natin, doon sa interview, it's a group effort. So, hindi lang daw to sarili niyang pagtatrabaho. Grupo sila. From self-centeredness to now to other-mindedness. May kausap. So, ang instinct, sarili lang ang iniintindi. Pero ang instinct, kinukonsider na natin ang iba. Nagigets? So, sabi dyan, ang instinct ay automatic, pero ang instinct ay intentional.
Nagigets? Ang instinct, matik po yan. Kahit hindi ka turuan, matik ganito gagawin. Pero ang instinct, tayo po sa simbahan, dapat instinct, meaning, minsan kahit ayaw mo, pero dahil nga instinct yan, didesisyonan mo, magiging intentional ka na. Are you with me? So bago tayo po'y manalangin again, Panginoon, salamat God for this morning as we having a new topic for our series In Sync. Panginoon, sa oras mong ito, we pray na maging in sync kami, God, with your word, with your spirit, with your teaching. Pangunahan mo kami, O Diyos, ikaw ang magturo, maging isa ang aming puso, maging isa ang aming spirito, na masunod at maintindihan namin, Panginoon, ang iyong turo sa amin. Baguhin mo kami, we are preparing our hearts. Handa po kami, Lord, magpabago sa iyo, magpatama. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. So, in sync na ba tayo? Isa tayo, maging isa po tayo sa pakikinig. As we tackle about in sync or within a group, imagine niyo po yung isang orchestra. Nakakita na po kayo na orchestra? Hindi po ito yung pag nanonood, bumibili kayo ng ticket, diba? May lodge, may orchestra. Pag sinabing orchestra, ito po yung maraming grupo ng musicians na kung saan meron trumpet, may violin, may piano, may trombone, iba-ibang klaseng wind instrument, iba-ibang instrument, conga, na pinagsama-sama sa iisang stage. Ang tawag po doon ay orchestra. Hindi ba sa kanilang pag-iensayo bago sila tumugtog, marami tayong naririnig na ingay. O isipin na lang natin dito po sa banda, umating kayo ng Friday, ng Saturday rehearsal nila. Di ba mapapansin nyo, kalabitan ng kalabitan, pindutan ng pindutan, ang ingay-ingay, ang gulo-gulo sa kanilang mga rehearsal. At lalo na sa orchestra, ganun din. Kanya-kanyang kapihitan ng string, ng violin, ng trumpet, iba tunog ng trumpet ko ng drums. Nakikita po natin, magulo. Minsan masakit sa tenga, pero kapag pumasok na yung kanilang conductor, sabihin niyo mga conductor, at itinaas na yung kamay ni Jayshel. Di ba? Pag ginanyan na, ibig sabihin po niyan, stop. Ewan ko lang sa conductor, kasi ang hawak niya lang ay stick. Pag tinaas niya ng stick niya, tumatahimik na ang lahat. So sa isang kumpas, ang gulo ay ngayon ay nagiging isang magandang musika. Bakit? Dahil naging in-sync sila sa conductor at naging in-sync din sila sa isa't isa. Marunong silang magpakiramdaman, marunong silang lahat mag-adjust sa isa't isa. Ang ingay naman lagi ng drum set na to. Bato namang isa nito, ang upod ng galing mag-gitara. Lahat na lang ng paikot, pinapaikot. Diba? Yung keyboard dito, diba? Parang paganda lang ng paganda. Hindi na nagpa-practice. Joke lang. Diba? So ang bawat isa ay, lahat ay may dalang instrumento. May dalang talents, may dalang time, may dalang treasures. Pero ang tanong po natin, sa atin po bilang isang simbahan, kasabay ba tayo sa kumpas ng conductor o gumagawa tayo ng sarili nating sounds or ingay? That's the question. So last week, sinimulan po natin yung ating series with the topic, In Sync with God. So hindi lang po tayo dapat in sync with God. So dapat tayo rin po, as a church, we should be in sync with the church. Sabihin nyo nga, in sync with the church. Yan. At ang tagline po natin dyan, from instinct down to in sync. Amen po ba? Bakit po yan na topic natin? Dahil ang simbahan na nagkakaisa, you know what, ang simbahan na united, ito po ang pinakamagandang musikang naririnig ng mundo. Ang isang church na nagkakaisa, loving, in harmony, one in spirit. Magandang testimony po yan. At ang gandang tinig, ang gandang tunog, ang gandang picture na isang simbahan ay in sync with one another. Are you with me? Amen po ba ron? Hindi yata. Ayaw niya yata. Diba? Maganda po sa simbahan, nagkakaisa po tayo. As a church, and as a church, saan po tayo dapat united? Saan tayo dapat in sync? Magbibigay lang po ako ng 4. Sabihin nyo nga, 4.
Yan, so apat lang, no? Parang last week lang, no? SYNC, pero hindi na po natin susundin yung acronym niyan. So are you ready? In sync with the church means 4 things. Number 1, in sync, we must be in sync with the head. Sabihin nyo nga, head. Dapat in agreement, united, connected tayo doon sa head. But as a church, ang tanong, sino ang head ng church? Again, sino ang head ng church? Yun, may sumagot na. Hindi po si pastor ang head ng church. Hindi po si assistant pastor. Hindi po ang iba. Ang head po talaga ng church, walang iba, kundi si Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, pag nagbabasa po tayo ng Bible, siya po talaga ang lalabas. Kahit i-google natin, hindi sasabihin, your pastor is the head of the church. Laging, Jesus Christ is the head of the church. Si pastor po ay messenger lang. Order niyo po, hindi po ganun, no? Si pastor po ay messenger lang or parang ambassador. Alam niyo ba yung ambassador? Hindi ba sa isang bansa para lang silang representative? Me as your pastor, I'm stand as representative of Christ. Pero hindi po ako ang head. Ang head po ay si Lord. Kumbaga sa kumpanya naman, si pastor ang manager. Diba? Siya yung steward. Siya yung nangangasiwa, pero si Lord naman yung CEO. O siya yung owner. Siya yung chief executive officer. Siya talaga yung command. Yung pastor ay nagsaserve lang as ipatupad yung command. Nagigets po ba? Kung pag-uusapan naman natin tungkol sa school, mga estudyante, si pastor ay parang principal at si Lord naman yung school president. Ako gumawa, ako ang owner niyan, ako ang talagang dyan. Yung presidente ng eskwelahan, si pastor ay principal lang. Do you get my point? Pero sa church, ang ulo po o ang leader talaga natin, ang leader ng simbahan, walang iba, kundi si Jesus. And me as the pastor, I'm also under shepherd. Under pa rin, bagamat ako ang physically, ang nakikita nyo, ako ang nag-oversee, nag-head ng church, but in reality, I am still under shepherd. Pumapailalim pa rin ako sa pamumuno ng ating head shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At gayon din naman kung may pastor po tayo sa ating mga satellite and daughter churches, sila man din ay head ng kanilang lead church ng ating simbahan, but still they are under shepherd by their bishop or by their senior pastor. May kausap po ba ako? So malinaw po, to be in sync with the church, we must be in sync also with the head. Ephesians chapter 1 verse 22. Sabi po dyan, hanggang 23, and He, Jesus Christ, and He put all things under His feet, and gave Him as head over all things to the church. So, ibig sabihin, si Christ po ang nangangasiwa, ang nag-oversee, ang may kapangyarihan at authority sa buong simbahan at siya ang ulo nito, which is in His body, the fullness of Him who fills all in all. Amen. So tayo po marami, iba-iba po tayo. May lalaki, may babae, may bata, may edad. Iba-iba yung lakas, pero still, iba-iba yung ating giftings, iba-iba yung ating knowledge, pero si Lord pa rin ang ulo o leader ng kabuuang iglesia. Amen po ba? Colossians chapter 1 verse 18, sabi po dyan, si Jesus ang ulo ng iglesia. Siya ang head. Siya ang ulo ng kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Christ is the first, and Christ is the head of the church. Malinaw po ba? So anong ibig sabihin niyang pastor? Ibig sabihin po, dahil kabilang po tayo, ang bawat isa, kabilang tayo sa church, ang ibig sabihin po nun, hindi ka lang kikilos base sa iyong instinct o base sa iyong feelings. All our decisions now, all our actions, ay dapat sinasangguni na muna natin
sa head ng church, which is Jesus Christ. Is that an amen? Kasi part tayo ng katawan eh. Tayo ay sanga lang. Siya ang puno. Siya ang pinanggulan. Siya ang ugat. Siya ang founder. Kaya kung tayo ay mga sanga lang, tayo ay members lang ng isang ulo kasi ang katawan natin. Ang nagdi-decide po ng katawan natin, it is the head. Amen po ba? The deciding factor, the yes or no is the head. At ganun din po sa simbahan. Diba? Christ is the head of the church. Kaya hindi tayo pwedeng kumilos sa gusto lang natin. Parang gusto kong maglaba ngayon. Parang gusto kong hindi muna mamansin. So bilang parte ng simbahan, tatanungin na po natin yung sarili natin. Yung bang gagawin mong desisyon ay nasa kalooban or will ba ni Lord? Are you with me? Hindi na instinct, hindi na personal, hindi na feelings mo, kundi dapat in sync tayo with the head. Are you with me? Yung bang decision mo na gagawin mo, will ba ni Lord yan? Pag will ni Lord dapat nakasulat yan, malinaw po yan sa salita ng Diyos. Ay, hindi. Pwede na to. Siguro tatanggapin na to ni Lord. Ay, iba po yun. Pag will ni Lord, malinaw po yun. Sinasabi niya sa Bible, implicit and explicitly, nakasulat po yan. Malinaw, binibitawan. Pag kontra ang Diyos doon sa desisyon mo, ibig sabihin yung desisyon mo, hindi yan will ni Lord. Amen po ba? Tatanungin na natin, kasi as part of the church, nagtatanong na tayo. Hindi lang tayo basta, hindi, ito gusto ko eh. Ba't ba nakikialam ka? Ito gusto ko eh. Hindi po gano'n ang church. As a church, tanungin mo na yung sarili mo, yun bang gusto mong i-post sa social media? Parang gusto kong sagutin to. Magbibigay ba ng glory sa Diyos o hindi? Dapat may gano'n na tayong tanong. Yung ipopost ko ba, o i-reply ko ba, i-comment ko ba, ipupuso ko ba, or i-angry ko, o tatawanan ko? Will my reactions give glory, or give higher glory to God, or no? Sana ganun tayo mag-isip. Ang lumalalim sa Panginoon, in sync with the Lord, hindi ka agad nagre-react, bagkus sumasangguni muna. Kaya yung tanong, kung si Jesus kaya yung lumagay sa katayuan ko, lumagay sa sapatos ko, yan din kaya ang gagawin niya? Magtatampo rin ba siya o mag-o-obey siya? Pag si Jesus kaya yung nasa katauhan ko, magagalit ba siya o magbibigay pa siya ng grace? Minsan may pagkakataon, nakakagalit. Nakakainis na talaga. Pero nagbibigay pa rin tayo ng grace kasi yun ang gusto ni Lord. Kung tutuusin, we have the right na minsan mainis tayo sa customer na hindi maganda mag-serve, sa mga pagsagot sa atin na hindi magaganda. Napupush tayo na mag-rebut. Pero tatanungin natin, mag-glorify ba si God kung magagalit ako? O mas mag-glorify si God kung magbibigay ako ng awa? O bigyan tayo ng space. Tanungin natin, kung si Jesus ang nasa katayuan natin, magiging bitter ba siya o magpapatawad siya? Amen po ba? That's the question. Kung si Jesus ang nasa damit mo, yan din bang ginagawa mo ngayon? Yan din ba kaya ang gagawin niya? Kasi kung hindi, balik tayo. Repent tayo, God. I want to be in sync with the head. I want to be in sync with you. I want to be in sync with God. Balik tayo sa first topic natin last week. Are you with me? At ganun po ang church. John chapter 15 verse 5. Di ba sabi ron, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sanga yan, ha? Kayo ang mga sanga. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. Kung sino rin yung dikit sa Panginoon, siya talaga yung magbubunga. Kasi apart from me, you can do nothing. Kung wala dahil kay Kristo, sa totoo lang mga anak, kapatid, you will not grow. You will not sustain. You will not persevere. Apart from Christ, kung wala po nananalangin sa atin, magulo na ang buhay natin. Salamat tayo, may mga nagmamahal sa atin na pinapanalangin pa rin tayo, kinukonsider tayo. Kaya yung danger sa atin,
nahahadlangan, napipigilan. Why? Dahil meron pong nananalangin sa atin. Amen po ba? Nakasulat po yun. Iba ang nagagawa ng ang mga panalangin ng ating mga kapatid. Kaya mahalaga pa rin that we are connected to the house of the Lord. We are connected. Siyempre sa house ni Lord, specifically nandoon si Christ. Siya yung tatay, siya yung head. Hanggat konektado tayo sa Kanya, protektado tayo. May undercover, may covering. The moment we detach with the Lord, that's the problem. May kausap ba ako? Now, if we consider ourselves, if you consider yourself as part of the church, dapat lahat ng galawan mo nakasink in with the head or with Christ. O ang hugot lines natin, ang hirap mag-move on kapag instinct ang sinusunod mo. Pero madaling mag-step up kapag si Lord ang head ng buhay mo. Is that an amen? Ang hirap mag-move on kasi yung emotion natin hindi pa makarecover. Ito sinasabi. Pero madali tayong mag-recover. The moment, Lord, sinusuko ko ang lahat sa iyo. Madaling kumilos, madaling ngumiti, madaling magpatawad. Why? Because our heart is synced with the Lord. That's number one. Amen po ba? Pwede bang palabakan ng Diyos? Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Pangalawa, sync in or in sync with the church, with the body, means in sync with the parts. Hindi lang tayo kay Christ nakasync in. Tayo po as the body of Christ, we are in sync with the members of the body, of the part of the body. Ang tawag po ng Bible sa believers or sa church, hindi po agad tinawag na church. Ang tawag po talaga ng Bible doon ay body of Christ. Katawan ni Kristo. Hindi po yung sa ostya ka lang naririnig, no? Ang katawan ni Kristo, it doesn't mean the physical body of Christ. Ang katawan ni Kristo now is the church. Tayo po yun, ang katawan ni Kristo. The church are the body of Christ. The body of believers. Kung ako believer, si Jenny believer, si Pastora believer, si Jason believer, I'm a believer. Believer. Napakanta tuloy, no? So we are believers. Ang tawag po sa atin, the body of believers, the church. The church are the group of individuals. Hindi po building and church. Pwede natin i-sentence church building, pero ang definition, ang church building ay hindi church. Building pa rin yon. Ang church sa Bible ay body of believers. Believers. Tama ba yung title? Kanta ba yun ng Believers? Ano yung title nun? Believer, yun pala, no? Ma-research ka mamaya. Believers. Okay, a group of individuals. Anong klase individuals who believe and surrender their lives to Christ? Tanong, kayo ba ay sinurrender nyo na at nanampalataya kayo kay Kristo? Kung hindi pa kayo believer at hindi pa kayo part ng church. Diba? Ang totoong nakaranas, ang talagang believer, yung na born again, yung nakaranas ng born again experience. Hindi lang basta umatay ng encounter. Encounter, event yun eh. Pero ang kailangan mo, ma-encounter talaga si Christ. The moment you surrender, the moment you believe, then doon pa lang talagang tatanggapin ka as body of Christ. Acts chapter 2 verse 41. Sabi po dyan, those who believe what Peter said were baptized. Ano raw? Paano maging Kristiyano? Dapat prerequisite, kailangan believe. Manampalataya ka kay Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos, at Savior mo, tagapagligtas mo. Kapag ginawa mo yon, wala nang ibang gagawin, hindi maghintay. Matik, sunod-sunod, pag nanampalataya ka, totoo sa puso mo, huwag mo nang patagilin na huwag mag-encounter. Kung talaga naniniwala ka, ang prueba na talaga nananampalataya, kailangan mong mabautismuhan. Magpabautismo ka sa tubig. Believer ka eh. That's the proof. Kumbaga sa marriage, kung mahal mo yung jowa mo, pakakasalan ko yan. Are you with me? Kasi mahal mo eh.
parang yung napanood ko sa ano yun, si Coach Mab ba yun, Ompong? Diba, meron siyang pinost doon. Isang Christian community, kasama niya sa basketball, nag-propose. Diba, grabe, pinagandaan, nandun pa yung pastor. Pero ang sagot ng babae, no. Iyak. Diba, aray ko. Diba, ang sakit nun. Pero dahil may Kristo ka, binabasa kayong comment, baka hindi pa time or baka hindi pa siya para sa'yo. Hindi natin alam yung reason. Ang tabayanan na lang natin. Susubaybayan ni Ompong yan. Prank lang ba yun? Ano ba yan? Masyado akong ano. Salamat naman at kinokorek niyo ako. Handa po akong tumanggap ng pagtutuwid. Yan. It's a prank. Salamat. Na-prank niyo ako ron, ha? Okay. Kala ko totoo. Prank lang pala yun. Ano ba yan? Salamat sa inyo. Pastor, kulang ka sa research. Okay, so ibig sabihin po rito, dapat mauna yung believe, then baptize. Kapag na-baptize ka na, automatically, the moment one become born again, believe, baptize, nag-encounter. Kasi sa church natin, ang prerequisite, encounter eh. Tama? Pag nag-encounter ka na, automatically, you were added or become part of the Sogsin Church. May kausap ba ako? Ayan yung process. Believe, hindi dream, believe, baptize, survive. Dream, believe, added to the church. Amen. Romans chapter 12, verse 4 to 5. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Iba ang gawain ni Jenny, iba ang gawain ni Ate Angie, ni Kuya Vic. Iba-iba. Gayun din naman, kahit tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Diba? Tayo'y isang katawan. At tayong lahat ay bahagi. Tayong lahat ay parte or part ng isa't isa. Kaya kung natutuwa yung isang kapatid, huwag kang malungkot. Nanalo siya sa loto matuwa ka. Diba? Ikatawa natin. Diba kung namatayan yung kapatid, makiramay tayo, makidalumhati tayo. Dapat ganon. Sabi mo sa katabi mo, dapat ganon. Hindi yung nanalo na siya, ang sad-sad mo. Sad-sad ka. Sad-sad ka. Diba? So, 1 Corinthians chapter 12, verse 21 to 22. Hindi naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Verse 22, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang kailangan. Amen po ba? Ba sabi ng mata, kung hindi dahil sa akin, ba? Kung hindi dahil sa akin, bulag kayo ngayon. Naalala ko si Pastor, laging ito yung kwento niya dati. Kung hindi dahil, sabi ng mata, nagyayabang. Alam niyo ba, kung hindi dahil sa akin, wala kayong makikita. Sumagot yung kamay. Tusukin ko yung mata mo Ang ingay-ingay mo, wala ka namang bibig. Tusukin ko yung mata mo Masyado ka mayabang. Sabi na kamay, alam mo ba, kung hindi dahil sa akin, wala kayong maaabot. Kung hindi dahil sa kamay ko, wala kayong maaabot. Wala kayong magagawa. Sumagot si paa. Sabi ng paa, kung hindi dahil sa akin, wala kayong mararating. Yabang ni paa, no? Sumagot si puso, ba't nag-aaway-aaway kayo? Ang hiingay nyo, baka gusto nyong mamatay lahat. Di ba? Patay tayo niya, si puso nag-decide. Sabi ng ulo, teka lang, ako magdi-decide. Ayan tayo, no? So, ibig sabihin lang, bawat parte po ng katawan, may mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos, mahalaga ka. Pastor Patrick, magkaiba tayo kasi sa iyo, sa Diyos, importante ka. Pero dito, sa Diyos, mahalaga ka. Bawat membro ng ating simbahan, maliliit man yung tungkulin o gampanin, member man siya o leader man siya, lahat po tayo ay mahalaga dahil tayong lahat ay parte ng katawan. Is that an amen? Huwag mo sabihin, backup singer lang naman si Nicole Backup singer lang naman si Michelle Diba? Minsan nga,
Anong sinto-sinto? Sintonado pa nga eh. Cleaners lang naman yung mga yan. Tagalinis lang naman yan ng simbahan. Prayer lang naman yung ministry nila. Mga bata lang naman yung tinuturuan yan. Si pastor, mga adult lang tinuturuan. You know what? Hindi po tayo pwedeng magmalaki. Kasi bawat isa po sa atin, mahalagang gampanin ang ginagampanan. Amen po ba? Kung magpipreach ako rito, walang members na makikinig sa akin. Diba? Mag-online na lang ako. Solo flight na lang ako. Amen po ba? Biro mo, kahit minsan mahina yung aircon, pero tiis-tiis muna tayo. Ngayon lang po yan. Bukas, dapat meron na yan. Diba? Maiinis na talaga tayo. Okay, hugot lines. Huwag tayong magmalaki sa isa't isa, bagkus maging dependent tayo sa bawat isa. Ang parte ng katawan mahalaga. Ang kalingkingan mo mahalaga. Kala mo walang silbihan, may silbihan. Ano silbi nito? Wala. Parang ako dito ako. Diba? May silbi lahat ng parte ng ang kuko, may silbi. Anong silbi ng kuko? Pangamot. Lahat. Bakit dumudumi ang mga paa natin? Yung mga gilid ng kuko? Para mag-effort ka naman. Baka wala ka na magawa sa buhay mo. Mag-nail cutter ka naman. So lahat ng parte ng katawan natin, may halaga yan. Huwag mong maliitin. Amen po ba? In sync with the body doesn't mean uniformity, but unity. Amen po ba? Unity does not mean uniformity. Ano pong ibig sabihin niyan? Hindi po kailangan pare-parehas para magkaisa. Tayo po, bagamat magkakaiba, ang importante, nagkakaisa tayo. Hindi kailangan identical. Ang presidente nyo, pudpud ang buhok. Dapat lahat pudpud ang buhok ng mga lalaki. Hindi kailangan pare-parehas ang suot natin. Hallelujah, praise the Lord. Diba? Hindi kailangan dapat pare-parehas. Minsan kahit iba-iba ang suot natin, importante, nagkakaisa pa rin tayo. Amen po ba? We use our different gifts, we use our different talents to play one song. Isang kanta lang, pero iba-ibang tumutunog. Iba-iba ang galing. Yung palo ni Michael, iba yan sa palo ni Pastor Jay. Meron niya tinatawag na distinction. Ang palo ni Pastor King, malayo yan sa palo ni Ian. Diba? Sino nagturo sa inyo? Yun, diba? Sabi ng Bible, no one who is greater than their master. Bumabawi. Totoo naman, magaling po kayo. Marami kayong natutunan. Pero, sabi ng Bible, you cannot be greater than your master. Amen? So we can play, we have different gifts, pero we can all play in one song. Importante po merong harmony. Sabihin nyo nga harmony. Di ba may kanta niyan? Ebony. Ivory pala. Ebony. Napalitan na. And harmony. Pastor, nagpapatawa ka. Okay. If you remember po sa Book of Acts, pakita mo nga anak. Yan po yung example na meron pong pagtatalo sa simbahan na nagtuturuan sila, nagrereklamo ang bawat parte ng grupo ng mga Hebreo at grupo ng mga Hellenes. Ang mga Hebreo po, ito po yung pure-blooded Hebrews. Pero yung Hellenes, ito yung may halo na. May halong lahi na pero Hebrew pa rin. Ang tawag po ron, Maka-Helen. Hellenes. So ang sabi po doon, sabi nila, kwento ko na lang na para mabilis. Sabi ng leader, hindi tama na pabayaan namin ang pagtuturo ng Word of God para lang mag-serve sa mga pagkain. Kasi sila po ay lumalago. Sila po, ang simbahan nila ay dumadami. Pero ito po mga elders na sila, na dapat nagpe-preach na sila pa yung naghuhugas ng pinggan, nag-aayos ng upuan, nagpe-prepare ng worship lead, lahat ginagawa niya. Kaya sabi, napagkasunduan nila, the elders summon their group. Sabi niyo nga, summon. Ayan, hindi po isda yan na salmon. Diba? Pero ang basa pala sa salmon,
Summon. Walang L. Okay, so pumili kayo ng 7, gawin nating deacons base sa kanilang kahusayan at galing. Pumili kayo ng leader sa mga tribo nyo. Pero, you know what? Hindi lang pinagbabasihan ang galing at talino sa pagpili. Diba, sinabi rin doon, dapat may integrity o iginagalang at puspos ng banal na espiritu. That's the criteria for choosing a head or a leader. Diba? May galing, may talino, may husay, may integrity, iginagalang, at puspos ng banal na espiritu. Lesson. Kapag ang bawat isa ay gumaganap sa kanyang parte, diba? Ang iba ay nagtuturo, ang iba ay nagsiserve, ang resulta po ay multiplication. Is that an amen? Bawat isa po sa atin, gawin natin yung trabaho natin, yung parte natin. Ang mabilis na resulta, multiplication. Ang coordination, ang susi sa multiplication. Amen? Kung nag-coordinate tayo, Jenny, magturo ka. Jenny, i-print mo na yung mga magpa-practice preaching dito mamaya. Diba? Ibagsak natin yung mga hindi nag-aral. Diba? Ang coordination ng bawat isa, susi po yan ng paglago or multiplication ng church. Kasi kung di tayo coordinated, nagkakanya-kanya tayo, unti-unti, madidivide ang church, mawawasak ang church. Amen po ba? Kung deacon ka, serve as deacon. Kung pastor ka, past day, serve as pastor. Huwag po natin baligtarin para hindi maging magulo. Kung pastor ka, wag na ikaw ang nagbibitbit. Okay lang yung sa simula. Nagsisimula tayo ng simbahan. Okay lang lahat gawin sa simula. Pero habang tumatagal po tayo, let's assign and pray for leaders na tatayo. Assign singers, assign lahat hanggang sa dumami tayo na hindi na natin lahat intindihin ng lahat. Amen po ba? Dapat sa church, in sync tayo. Hindi pwedeng kay Christ, hindi pwedeng kay Jesus lang tayo in sync. Tapos sa body ay hindi. Hindi pwedeng connected or goods tayo kay God, pero sa bawat membro, ayoko sa'yo, lalong ayoko sa'yo. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng si Kristo lang ang mahal mo, tapos yung isang kapatid, enemy spotted. Enemy spotted. Hindi po enemy yan. May kausap ako. Dapat lahat po tayo, kung mahal mo si Christ as the head, kasi pag inis ka sa isang parte ng kapatid mo, Kristiyano rin siya, parte siya ng katawan ni Kristo. Alam mo ba, pag inaaway mo yung isang kapatid, ang inaaway mo rin yung katawan. Ayun ang sabi ng Bible Sino ba ang ulo ng katawan? Ang number 1 na kung sinisira mo ang kapatid, una mong sinisira yung ulo, yung head ng katawan na yung kundi si Kristo. So anong solusyon? Huwag mag-away. Pag-usapan, ayusin, mag-reconcile, magpatawad, then move on. Ganun lang kasimple. Wala pong perfect na simbahan. May hindi pagkakaunawaan, may magtatalo, pero importante, ayun ang end result, laging magpatawad kasi si Kristo ang ulo. Amen. Pangalawa. Tapos pangatlo. Sa pangatlo na tayo. Pangatlo, in sync with the church means in sync with the heart. Sabihin niyo nga heart. It is the heart of Christ. Ano ba yung heart ni Christ? Mission. Diba? The heart of the church is also the heart of Christ. Hindi pwedeng ito ang puso ng simbahan tapos iba ang puso ni Kristo. Kung ano po ang gusto at ang puso at kinukonsider ng puso ng Diyos, dapat yun din ang priority na kinukonsider ng puso ng simbahan at mga pastor. Ano ba madalas ang laman ng puso ng Lord? Diba? Kung babasahin natin ang Bible, Jesus Christ is talagang nalungkot sa mga lost souls, sa mga lost people. Ang talagang target niya, I have not come to the healthy, I am come from a sick, from a lost soul. So tayo po dapat sana yun din po ang ating pong puso. May puso po tayo sa mga kaluluwa.
Amen? Hindi po tayo ghost soul hunters, ha? Bagamat naghahunting tayo ng kaluluwa, wag lang kaluluwa lang. Samahan nyo naman ng tao. Diba? Kaluluwang may tao, hindi kaluluwa lang. Nag-ausap ba ako? If we wanted to be in sync with the church, we must be in sync with the heart of Jesus, which is the mission. At sa ating simbahan, meron po tayong mission. Ang mission po ng Sogsim Church ay mission din po ng ating Panginoon, na kinuha po natin sa greatest commandment at kinuha rin natin sa greatest commission. At sinamarize lang po natin sa tatlo para hindi po mahirap unawain at intindihin. Anong gagawin mo bilang parte ng simbahan? Tatlo lang. Ilan? Tatlo. Number 1, love God. Love other people. And make disciples. Hindi pwedeng love God, love people lang. Kasi meron tayong greatest commission. Kapatid, humayo tayo. Mag-abot tayo ng kapitbahay mo, ng tita mo, ng classmate mo, ng kaibigan mo. Hindi tayo makukontento. Yes, ligtas na ako, sa langit na ako. Kapatid, kulang ang kaligtasan mo kung hindi ka magyayaya ng kaibigan mo na lumapit din kay Kristo. Make disciple. Ang making disciple po, hindi lang basta recruiting a member. Ang making disciple, kung ano ka, duplicate yourselves. Doblehin nyo. Huwag kayong dumoble kayo. Magdoble kayo. Hindi kayo ang dumoble. Magdoble kayo ng karakter ni Kristo. Hindi nang kagaya nyo instinct. Si Kristo ang huwaran, gagayahin natin siya, ipapasa natin sa mga magiging disciples natin. Kaya kung hindi natin nagagawa ang disciple making, that's the problem. Amen. Hindi natin we are not in sync with the mission. Kasi puro tayo consumption. Hindi po bagay sa mga Kristiyano. Hindi bagay na sinasabi mong mahal mo si Lord, tapos hindi naman tayo in love, at hindi naman tayo involved sa mission ng church. May kausap ba ako? Kapatid, kung mahal mo si Lord, dapat in love ka sa gusto ni Lord at dapat involved ka rin sa gusto ni Lord, which is love people, love God, and make disciple. Amen. Involved tayo dapat sa evangelism. Involved tayo dapat sa discipleship making. Kung hindi na natin nagagawa yan, tayo ka lang. Parang may hindi ako nagagawa. Di ba? Malungkot ang isang tao kapag hindi niya magagawa yung purpose niya. Amen? Our purpose, our mission is the lost soul. Malapit nang dumating si Lord pero kampante pa tayo. Diba? Inaabangan natin yung gera. Inaabangan natin sino kayo mananalo. Sino kayo mananalo. Anak, it's a sign. Kapag nangyayari yon, kilos na tayo. Diba sabi ng Bible, kapag napapansin nyo, nadadalas na ang digmaan, saka palatandaan nyo na malapit nang dumating ang wakas ng mundo, ng sanlibutan. Si Jesus ay darating na. Kaya ang tanong, handa ka na ba or handa ka na bang matanong ni Lord, anak, anong ginawa mo sa Sogsim Church? Naupo ka lang ba dyan, nagpapaypay, nagsitting pretty, or we adhere the mission of the Lord of the church? Amen po ba? It's an eye-opener po, hindi lang po sa akin, kundi sa atin din po lahat. Nagagawa ko ba ang purpose ko? Nagagawa ko ba ang mission ko? Nagagawa ko ba yung vision ng aming simbahan, ng aming pastor? Nakakasuporta ba ako sa plano ng simbahan? Or, bahala kayo dyan. Number 4 and last, in sync with the church means in sync with the tune. Sabihin mo nga, tune. Yan, kumbaga sa orchestra or sa banda, dapat lahat ng instrument natin, lahat ng ginagawa natin para sa Lord at para sa church, lahat ng talents, skills, giftings, magkakaiba man, pero dapat lahat tayo nasa so, dapat nasa tono tayo. Dapat synchronize. Synchronize sa iisang kanta at musika. Naka-harmonize tayo. Di ba yung synchronize in music is called harmony or harmonize. Di ba? Dapat sa church, iisang espiritu lang tayo.
Ilan kayo dyan? Di ba? Hindi kayo, ilan kayo dyan? Isa lang tayo. Isang espiritu lang at ang espiritu ni Kristo. The Holy Spirit. Huwag natin tatanungin ilang kayo dyan. Lumabas ka dyan, di ba? Hindi tayo ganun kasi isang espiritu lang tayo ni Kristo at ng banal na espiritu. May kausap ba ako? Ang instinct natin magsulo, di ba? Sabi ng instinct, basta ako magaling, basta ako tama. Bahala kayo dyan, ako tama itong ginagawa ko. Instinct mo yon. Pero sabi nga natin, hindi na tayo dapat namumuhay sa instinct mo. Dapat namumuhay na tayo sa in-sync. Nakiki-harmonize tayo sa hampas ng conductor, ng conductor, or ng leader. Amen po ba? Sync in tayo sa kumpas, harmonize tayo. Ibig sabihin, handa tayong mag-adjust ng sarili nating volume. Ang lakas pumalo. Sanay tayong mag-adjust ng sarili nating key or tono para bumagay tayo sa iisang kanta, sa iisang misyon, sa iisang espiritu, isang kabuuan. Amen po ba ron? Ang tanong ko ngayon, for this last point, kailan nawawala sa tono or out of tune ang simbahan? So eto na. Magbibigay lang po ako ng 20. 20. Maaga pa naman eh. Joke lang. Magbibigay lang po ako. Random lang po ito. Wala na pong ano. Kailan nawawala sa tono ang simbahan? Mahalaga po in-sync tayo sa tune. In-sync tayo sa rhythm. Sabay-sabay tayo. May kanya-kanyang timplahan tayo. Galawan. Pero dapat iisa ang tono. So, kailan tayo nawawala sa tono? Number 1, kapag ang performance ay mas mahalaga kaysa sa presence. Sabihin nyo nga presence. Mas concerned tayo, ano ba yung performance? Mas concerned tayo sa ganda ng lights. Mas concerned tayo sa lamig ng aircon kaysa sa kabanalan ng puso. Amen po ba? Kaya pinangunahan ko na po kayo kanina, wag po kayo mainis, wag po kayo madistract o naiinitan kayo ng konti. Okay lang po yan. Tanggapin na natin ngayong araw na to. Pero bukas, sana iba na. Diba? Mas concerned tayo sa ganda ng lights kaysa sa kabanalan ng puso. Ayan po yan. Performance over presence. Parang the show versus the soul. Anong ibig sabihin yan? Sa show kasi, ang focus sarili mo. Pero sa soul, ang focus sa Diyos. Ang focus ng soul mo si God. Pero sa soul, ang focus mo, me, myself, and I. Dapat may spotlight ako. Pag walang spotlight, hindi na ako magpipreach dito. Pag walang aircon, wag na tayong mag-service. Wala namang aircon, uwi na tayo. Di ba? It's a show. Yes, the show must go on, pero dapat priority pa rin natin yung soul. Hindi performance, kundi presence. Amen po ba? Amen? Number 2, kailan tayo nawawala sa tono? Kapag ang static ng chismis, kapag may static ng chismis or tampuhan. Sabihin nyo yung static. Ano ba Tagalog ng static? In other words, may feedback. Naman minsan may... Diba? Sarap bang pakinggan? Sakit sa tenga. Minsan sa simbahan, ganyan. Ang daming sakit sa tenga. Bakit? Dahil sa chismis at tampuhan. Ang chismis mo ay parang feedback ng mic, nakakangilo, nakakasira ng kanta. Di ba minsan kahit ang galing-galing ng banda, ang galing-galing ng keyboardista, ang galing-galing ng gitarista, pero yung kumakanta, punong-puno ng feedback. Ibig sabihin, dito po sa simbahan, in reality, kapag mas marami tayong sinasabi tungkol sa kapatid, sintonado ka. Amen? Ang dami mong say, doon tayo sumisintonado. Doon tayo nawawala sa tono. As a church, dapat hindi ka ganyan. As a church, hindi ka dapat static. Hindi tayo sintonado. Kasi pag sintonado, madalas mag-feedback yan. Hindi mo na marinig ang sarili mo. Tama po ba? Kanta-kanta, taas-taas ka ng kamay, pero yung mga tao,
Ano ba yan? Di ba, minsan yung mga matatalas ang pandinig dito, minsan yung drummer, pag may nakitang pagkakamali, nagtatawanan na lang sila lang nagkakaintindihan nun. Matatalas kasi ang pandinig nila. Pero ikaw, pinagtatawanan ka na, nag-enjoy ka pa. Bakit? Kasi static ka na. Bingi ka na sa sarili mo. May kausap. Iwasan ng chismis at iwasan o alisin ang tampuhan. Amen. Number 3, kailan tayo nagiging sintonado sa simbahan? Kapag ang instrument natin ay marumi dahil sa kasalanan. Yan po, may instrumento ka nga, pero madumi naman dahil sa kasalanan. Ang kintab ng drums ngayon, napunasan na. Ang gitara, kapag kinakalawang, pumapangit ang tunog. Tama po ba, Jethro? Kaya dapat yan laging pinupunasan. Ganon din ang baril. Diba, Brother Bernard? Ang baril kapag hindi na-ensayo, kumakabyos, gumagaspang. Minsan nga, hindi na pumuputok. Why? Kasi nga, may kalawang. Ibig sabihin, may kasalanan. Kapag may tinatago tayong kasalanan sa church, kahit anong kanta natin, false chord tayo sa pandinig ng Diyos. Ang Diyos natin ay bingi sa ating mga kasalanan. Yes, may instrumento ka, pero makasalanan ang puso, false chord tayo sa Panginoon. Amen po ba? Pang-apat, kailan tayo nawawala sa tono? 5 lang po ito. Bukas na po yung iba. Pang-apat, kapag laging absent or late tayo sa rehearsals. Yan. Nagpa-practice pa ba kayo? Baka hindi na kinakapag-practice. Mag-practice po tayo. Kung na-late tayo ngayon, last week, agahan naman natin next week. Huwag yung lagi tayong late. Amen po. Kapag tayo late sa rehearsal, diba, hindi mo alam yung bagsakan na iba na pala kasi late tayo. May changes na pala sa tawag dito, sa bilang natin, o iba na pala yung beat, hindi mo pa alam kasi absent tayo or late tayo. Amen po ba? In reality, in our church, Hebrew chapter 10, verse 24 to 25. Parang ganito po tayo eh. Pag tayo po nalilate, o kapag tayo po ay hindi na dumadalo, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Sabi mo nga, gisingin! Hoy! Gisingin ang damdamin ng bawat isa. Saan daw? Sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen po ba ron? Paano gagawin yan? Verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na ang pagbabalik. Alam niyo bakit maraming uma-absent na late? Yan ang palatandaan. Malapit nang dumating si Lord. Tapos late pa tayo, absent pa tayo. Anong kailangan gawin? Gisingin! Diba? Palakasin ang loob ng bawat isa. Dahil malapit na dumating si Lord, diba? Gisingin sa paggawa ng mabuti at pagmamahalan at naipapakita yan sa ating pagdalo, sa ating pagtitipon. Amen po ba ron? Ang lagi pong late at laging pag-absent, kabaligtaran po niyan, it is showing unloving and unkindness. Amen? Kasi yung example niya paano magmahal, paano maging magbuti, huwag kaliligtaan. The moment we always neglect, the moment we always not participate and join, ibig sabihin lang, lumalabnaw yung ating pag-ibig at paggawa ng mabuti. At ibig sabihin lang po niyan, sign po yun na malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Do not neglect. Do not neglect our worship. Do not neglect our meetings, our night of prayer. Hindi lang po tayo atin ng NOP. Hindi lang atin ang, di ba? Hindi naman, kalookan lang naman yan eh. Malabo lang naman naka-assign dyan eh. Kahit na po. It is a church gathering. Hindi po siya exclusive for Caloocan, for Malabon. Lahat po yun, general po yan, para po sa lahat. Dapat pilitin natin.
sikapin natin. Huwag kaliligtaan ang ating pagdalo. NOP, life group man yan, prayer group man yan, meeting man yan, the command of the Bible, we must not neglect. Huwag mong kalilimutan. Ang gamot sa kalimot ay paalala. Hindi po ako galit, ako po ay nagpapaalala lang. Amen? Amen po ba? Wala na akong kausap. Panghuli, last, at sama na po ako ng maganda. At maganda. Okay, number 5, kailan tayo nawawalan ng tono or wala sa tono? Kapag may sarili ka ng tono na kontra or iba sa conductor mo. Yan. Sabi na conductor, hina! Di ba? Senyas ni song leader, hina. Tapos ikaw, hallelujah! Jesus is alive! Wala sa tono yan. Ayan, di ba? Hindi synchronize. Ang ingin ni pastor, tapos yung keyboard natin, di ba? Hina na. Ang sabi ng conductor, bilis. Bilis pa, drummer. Ikaw, lalo mong binagalan. Tug-tug-tak, tug-tak, tug-tug-tak. Diba? Binagalan mo palaro. Sabi nga ni conductor, bilis eh. You know what? You go against the flow. Amen po ba? You go against the flow. At kapag ganun ginagawa po natin, bumabara lang tayo. At ang resulta ay tayo ay nagiging sintonado. Out of tune and out of beat. Bumagal ka, out of beat ka na. Tinaasan mo ang boses mo, in-high pitch mo. Wala, ang gulo-gulo ng banda. Kapag sa simbahan, ganoon din tayo, kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong galawan, nawawala ang tono ng simbahan sa puso ng banal na espiritu. Kapag ang tunog ay hindi sumasabay sa tono, tayo po ay nagiging ingay lang. Biro mo, no? Na sana magandang musika. Biro mo, lahat tumutugtog. Lahat gustong lakasan. Dilakasan mo, lalakasan ko rin. Lalo yung drummer, ayaw magpatalo niyan. Kailanman hindi natatalo yan. Kahit wala akong mic dito. Totodo ko to. Kaya nga, madalas mabutas yung drum set natin eh. Sa kakatodo eh. Kapatid, kapag ang tunog ay hindi sumasabay sa timpla o sa tono, tayo po ay ingay lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maingay. Quiet ka lang. Shhh, maingay. May natutulog. Ay, nakita ko tulog ko. Huwag maingay. Do you remember the walls of Jericho? Pakita mo nga anak yung picture. Di ba ang kwento po niyan, sila po ay umikot ng ilang beses, maraming beses, pitong araw. Pero may command. Bago bumagsak ang pader, kailangan mag-sing in sila sa tono. Di ba? Mag-sing in sa tune ang buong Israel. Sabihin nyo nga, buo. Lahat. Di ba ang command ni Joshua? Lahat walang kikibo. Lahat wala muna magsasalita. Ang init naman sa church. Walang kikibo. Sabi mo sa katabi, huwag kang kikibo. Parang nanay mo lang pag nagagalit sa'yo, huwag kang kikibo. Sumasagot ka na. Huwag tayong kikibo. Ang sabi ni Joshua, wala magsasalita. Lahat susunod lang sa isang lakad. Kaliwa! Kanan! Kaliwa kanan! Hike! Arigato gozaimasu ka. Naging hapon na nila. Hudyo pala itong mga to. Diba? Kapag wala nagsasalita, lahat sumusunod sa isang hakbang. Sa huli, sisigaw silang sabay-sabay ng tagumpay. Glory! For the Lord! Biro mo, kung yun ay isisigaw ng iisang simbahan, for God's glory, magigiba ang pundasyon ng mga demonyo. Ang nilagay ng demonyo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa simbahan mo, wasakin, nakawan, sirain. Bakit? Kasi kanya-kanya tayo eh. Pero kung tayo ay may iisang tono, may iisang hakbang,
may iisang direksyon. Sabay-sabay tayong sisigaw ng tagumpay. Amen po ba? Ang instinct sa church ay yung nananatili. Nananatili sa aral, nananatili tayo sa doktrina, nananatili tayo sa core values ng simbahan, nananatili tayo sa misyon, sa vision. Kaisa tayo. Sumusunod tayo sa gusto ng Panginoon. Kapuso natin yung leader natin, kapuso natin ang ating pastor. Paano nangyayari yun? Nagpapaturo tayo, nagpapakorek tayo, nagsasubmit tayo. Kasi ang totoong submission ay nangyayari lang sa panahon na di ka sang-ayon. Yan po ang submission. Ang totoong submission, hindi yung sinasakal ka, tapos magta-tap out ka. UFC, hindi po yung ketchup yun eh. Ang totoong submission ay nangyayari lang sa panahon na di ka sang-ayon. Amen po ba ron? Kasi walang submission doon sa mga bagay na gusto mo rin. Gusto ng leader, kanan. Gusto ko rin yun eh. Sige, pastor, I submit. Hindi submission yun. Kasi ang totoong submission, ang talagang submission, ay doon sa mga bagay na taliwas sa gusto mo. May kausap ba ako? Yun ang submission. Parang ganito po, tingin po sa akin. Group 1, Group 2. Anong group to? Group 1. Ito anong group? Group 2. Saan tayo kakain mamaya? Sabi ng Group 1, Pastor, maganda sa McDo. Saan tayo kakain? To. Ang sagot naman ng Group 2, saan masarap kumain? Ang sagot nyo ay? Alam nyo, synchronize tayo, no? Jollibee. Pero eto na. Dalawang grupo, mag-aibang desisyon. Ngayon, kailangan mag-decide. You need to decide. At si pastor bilang leader, kailangan niya mag-decide. Lord, saan ba ako kakain? Sa McDo o sa Jollibee? Pastor, fasting muna. Kung hindi man dumating man yung time, sumagot si pastor, pinili niya ang McDo. Kasi ang chicken sa McDo, mas... Paki-edit baka makasuhan ako ng Jollibee. Mas malaki raw ang chicken. Kaya si pastor nag-decide, mga kapatid, huwag po sasama ang loob nyo. Kain po tayo sa McDo. So ang tanong, dapat bang magtampo ang Group 2 dahil sa McDo tayo kakain lahat? Pwede kang magtampo, pero sarilinin mo na lang. Normal po ang instinct po natin. Oy, McDo, gusto ko Jollibee. Normal, ma-hurt tayo, pero hanggang doon na lang. Doon po papasok bilang isang simbahan, dapat instinct tayo. At doon papasok yung submission. Amen? Hindi mo gusto, pero dahil nag-decide na si pastor, si leader, sa submission, you will honor, you will obey the decision kahit kontra ito sa option mo or sa gusto mo. That is submission. You cannot submit sa mga bagay na gusto mo lang. Dapat ang totoong submission, ino-honor mo, ino-obey mo kahit kontra ito sa'yo. Amen po ba? Sabi ni Lord, anak, wag yan, hindi Kristiyano yan. Lord, pogi eh. Anong gagawin mo? Dahil Kristiyano ka, Panginoon, gusto ko yung kasi pogi, but I honor you. Kasi ikaw ang Diyos ko, ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang boss ko, yung leader ko. I submit. Amen po ba? Hebrews chapter 13, verse 17. Church, obey your leaders and submit to them. For their keeping watch over your souls as those who will have to give an account. You know what? Minsan ayaw natin yung desisyon ng ating leader. Pero in the end, si pastor ay haharap sa Panginoon. Pagagalitan kung hindi maganda ang desisyon niya, haharap siya sa Panginoon. At ang leader o ang pastor, they are keeping watch over your souls. Huwag niyong isipin, porkit ito pinili ni pastor, gusto niya kayo mawasak. No! Walang pastor na gusto niyang sirain ang sarili niyang iglesia. The leader, ang totoong leader, they keep watching over your souls.
So anong dapat gawin? Let them do this with joy. Di ba? Bagamat ayaw mo, pero maging masaya ka na lang. Piliin mo na maging masaya. At wag nang mag-groan, wag nang mag-inarte, wag nang magbulong-bulong. Ang gara ni pastor, ang gara ni pastor. Ang gara ni mentor, ang gara ni mentor. For that, it would be of no advantage to you. Gusto yung maka-advantage? Sumunod na may kagalakan. Sumunod na may joy. Kasi kung hindi, disadvantage nyo kapag susuway tayo. Amen po ba? Last quote, ang victory ay hindi nakukuha sa galing ng isa, kundi sa pagsunod sa tune ni Lord ng sama-sama. Is that an amen? Kapatid, tune in tayo kay God. Amen po ba? Yun lang naman eh. Ako po, bisa nagkakamali po ako as your leader o mga leader niyo, mga mentor niyo, nagkakamali yan. Pero ang mahalaga po, tune in pa rin tayo kay God. Your leader is not perfect. Minsan nagkakamali sila ng desisyon. Pero ang sabi ng Panginoon, honor and submit to your leaders for they keep watch over you. May natutunan po ba? Pwede bang palapakan si God? Hallelujah. Tayo po tayong lahat as we pray, as we give glory to the Lord. Bago tayo manalangin, tumingin tayo sa ating sarili. We talk about sync in or in sync with the church. In sync, ang tanong natin, in sync ba tayo sa head or sariling diskarte pa rin ang gagawin natin? In sync ba tayo sa parts, sa mga believers? O may kapatid kang iniiwasan mo at ayaw mong patawarin? In sync ka ba sa heart ng mission? O manhid ka sa puso ng mga naligaw? Bahala sila, mag-encounter sila sa buong buhay nila. In sync ba tayo sa tune? O static na tayo sa ingay, sa loob ng ating pong fellowship? Ang daming ingay, dapat we must be in tune. Magpa-tune up po tayo. Magpa-tune up po tayo sa Panginoon this morning. Lumapit tayo sa Panginoon. Because ang design ng Lord sa church, this is not a place na kung saan tayo po ay gustong sirain, magtampuan, magwasakan. The church is a family that we belong to. Sa pamilya, hindi perpekto. Minsan, parehas na pa, nagkakapatiran. Pero dapat po, tayo po ay magkapatawaran. Amen po? Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Let's worship Him. Let's give glory to the Lord with all our might, with all our voice. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for your Spirit. Kami po ay iisang simbahan, O Diyos. Iisang puso, iisang awit, iisang pahina. Lord, maglilingkod po kami, Lord, kasama ang aming mga kapatid. Lord, Ikaw ang ulo, kami, Panginoon, ang mga sanga, O Diyos. Ikaw ang puno, kami ang sanga. Panginoon, pag-isahin mo, Lord, ang iyong mga kapatid. Lord, anumang sigalot, anumang problema, Lord, ang layunin po namin, papalapit sa iyo at papalapit sa puso po ng bawat isa.